Hindi pa. Siguro sa kailan birthday ni Kaylee yet, dededicate na natin yan. October. Well, anyway, muli magandang hapon sa inyong lahat, ano? And to our brothers and sisters online, we welcome you in this afternoon service, no, dito sa home church ng Shalom Saints Ministry. And muli, nanyayahan namin kayo na makinig din ng mensahe ng Panginoon, ng salita ng Panginoon sa oras na ito. But before we get on to the Word of God, you know, let's all bow down our heads and let's pray. Hallelujah. We love you, Lord Jesus. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, na binigyan mo kami ng pagkakataon na ganito upang makapakinig ng iyong salita. And Lord, we're asking, Lord, that you give us the anointing and the utterance, Lord, na marinig namin, maisalita ko, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, na siyang magmi-minister sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon. And Lord, we're praying, Lord, that you continue to give us your grace and your mercy, Lord, na maintindihan namin ang lahat ng mapag-aaralan namin sa hapon ito. And Lord, we believe that the Holy Spirit is with us, hovering around this place, Lord, and empowering us to receive your word. And to all of this, again, thank you and give you all the glory, honor, and praises. In your matchless and precious name, Lord Jesus, we say Amen. 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 The last Sunday, kung napakinggan nyo yung mensahe, it was about the life of Joseph. Kung saan we can relate, nakaka-relate tayo dun sa buhay ni Joseph. And actually, the reason the story of Joseph was in the Bible, kasi ito yung isang character na he's a type of the Lord Jesus, na kung saan ipinapakita rin na we can learn and relate from his life, sa life ni Joseph. Sa sa hapong ito rin, gusto ko rin magbigay uli ng isang pag-aaral sa buhay ng isang character uli sa Bible, na kung saan siya yung tinatawag na ama ng mga pananampalataya, the father of faith. Who is the father of faith? Abraham. Si Abraham. And like kung sinasabi sa inyo, na kadalasan ang mga mensahe ng Panginoon, yung binibigay din sa akin ay yung mga bagay na pinagdaraanan ko rin. And tulad nito, we are going to talk about faith, the faith of Abraham. And eto ang sabi kasi ng Panginoon, sabi niya sa New Testament, the just shall live by faith. Kung kayo'y naligtas na, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng mga naligtas ay dapat nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. We that are justified should live by faith. Amen? Amen. We are to be living by faith. And faith is not common. Ang pananampalataya ay kadalasan hindi mo makikita yan doon sa mga lugar na kung saan ina-expect mo ang pananampalataya. Kadalasan ang pananampalataya nakikita yan doon sa mga taong hindi mo ina-expect na may pananampalataya. Okay? So, sabi nila makikita mo ang faith sa church. Pero sa panahon natin, sa generation natin ngayon, kahit sa church yata, mahirapang maghanap ang Panginoon ng may pananampalataya. Sabi niya sa kanyang salita, in Luke chapter 18, sabi niya, when the Son of Man comes, shall he find faith? Makakita kaya siya ng pananampalataya. Kasi alam niyo, ang bawat Kristiyano, dadaan at daraan siya sa mga pagkakataon na nawawalan din siya ng pananampalataya. Nasubukan niyo na bang nawalan ng pananampalataya? Ha? Sino na nakaranas ng nawalan ng pananampalataya? Ako. Hindi
mapapansin. Ako rin nakaranas din ako ng lately lang, halos nabuhay ako carnally. And when we live carnally, sabi niya sa Bible, those who live carnally, to live carnally is death. Anong ibig sabihin ng living carnally? When we rely on what we see, taste, hear, smell, and feel. Yun ang ibig sabihin ng carnal. Hindi lahat ng carnal masama. No? Pero lahat ng masama, carnal yun. It's it means carnality. It's in the flesh. Ano? So kapag tayo ay nabubuhay lamang sa mga nakikita natin, naaamoy natin, natitikman natin, naririnig natin, at nararamdaman natin, we are living carnally. Pero sabi niya sa Galatians, when we live spiritually, sabi niya that is life and peace. So paano natin malalaman na we are living in life, or we are living spiritually or living carnally? No? Kapag wala kang peace, ibig sabihin, you are living carnally. Nabubuhay ka lamang sa mga nararamdaman mo. And tulad ng sabi ko, lately, halos ganun ang, yung pang magigising ka na lang isang umaga, parang ayaw mo nang magpatuloy. Para bang, Lord, lahat naman ng, ang tagal-tagal ko nang hinihiling to panalangin na to, bakit parang walang sagot? Minsan, nandun yung pag-uudyok ng kaaway na hindi ka talaga ligtas. Kaya hindi mo na na-receive yung mga udyok ng kaaway yan. And we know that the enemy is a liar. Sinungaling ang demonyo. Kung sinabi ng Panginoon, the just shall live by faith. Alam nyo ba na mula nung na-born again tayo, meron na tayong faith. Amen. Ang bawat mananampalataya binigyan ng, sabi niya in Romans chapter 12, in Romans chapter 12 in verse 3, sabi niya, we are given a measure of faith. The measure of faith actually. In other translation, a measure of faith. Pero dun sa original, we are given the measure of faith. Ang bawat born again, ang bawat mananampalataya, every believer, once he receives the Lord Jesus Christ, he becomes a believer, binibigyan siya ng faith. Ano yung faith na yun? The same faith that the Lord Jesus has. Intindihan niyo yun? Mula nung na-born again tayo, ang pananampalataya na binigay sa atin, katulad ng pananampalataya ni Jesus. Sabi ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Dapat nabubuhay tayo sa pananampalataya ng anak ng Diyos. Sa pananampalataya ni Jesus. Not faith in Jesus, but faith of Jesus. The faith of Jesus, yun ang ibinigay sa atin. So kung ibinigay sa atin yung faith ni Jesus, sabi niya in 1 John chapter 3, 1 John chapter 3, sabi niya, as Jesus is, so are we in this world. So, kung meron tayo yung pananampalataya ni Jesus, ano ba yung pananampalataya ni Jesus na yun? He was able to raise from the dead. Yan yung pananampalataya na ibinigay din sa atin. Pero bakit maraming beses na hindi natin nararanasan yung faith na yun? Kasi nga, yung carnal, nasanay tayo na nabubuhay in the flesh. Kung ano lamang yung nakikita natin, yun ang totoo. Kung ano yung nararamdaman natin, yun ang totoo. Pero, alam niyo ba na ang feelings, kadalasan mali? Not unless yung feelings na yun, talagang galing sa Holy Spirit, galing sa ating Panginoong Jesus, galing sa ating Panginoong Diyos. Pag nag-rely tayo sa feelings na yun, sabi niya, it is death.
Dumating ako doon sa point na, Lord, gusto ko nang umuwi talaga sa'yo. Ayoko na dito. Pero sino pang ayaw umuwi sa Panginoon? Gusto natin umuwi na sa Panginoon. Pero habang hindi pa sinasabi ng Panginoon na umuwi tayo, wala tayong karapatan magsabing uwi na tayo. So that is wrong. Amen ba? Naintindihan niyo pa yun? Amen. So tulad ng sabi ko, lahat tayo daraan at daraan sa buhay, sa pagkakataon na nawawalan din tayo ng ng parang pag-asa. Mawawalan din tayo ng pag-asa. Lalong-lalo na kapag dumadaan tayo sa pagsubok. The trial of faith. Pero alam niyo ba na si Abraham dumaan sa maraming pagsubok? Si Joseph, napanood niyo ba yung message natin last Sunday? Gaano katagal nag-antay si Joseph ng katuparan ng kanyang ng pangako ng Diyos sa kanya? 13 years. 13 years. 17 years old siya nung maibenta siya, pero 30 years old na siya nung maging governor siya. So 13 years. At karamihan dun sa 13 years na yun, nasa kulungan siya. Nasa kahirapan siya. Pero, kumisan sasabihin natin, Lord, mas higit pa nga sa 13 years yung pag-aantay ko eh. Meron na bang humigit sa 13 years sa pag-aantay sa Panginoon? Sa atin dito? Pero yan ang isang struggle ng isang Kristiyano, ang pag-aantay. Gusto kong magbukas ng scriptures muna sa Colossians chapter 2. Open your Bibles in Colossians chapter 2 in verse 6. Verse 6 and 7. Ito ang sabi niya dyan, As you have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. Have we received the Lord Jesus Christ? Amen. Have we received the Lord Jesus Christ? Have we received the Lord Jesus Christ? Colossians chapter 2 verse 6 and 7. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Ibig sabihin, magpatuloy kayo sa buhay ni Kristo. Kung tinanggap nyo si Jesus sa buhay ninyo, then, ang sinasabi dito ng writer, si Paul, magpatuloy kayo. Continue in the faith of the Lord Jesus. Continue living in the Lord Jesus. Paano? How are we going to continue living in the Lord Jesus? Sabi niya in verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. So dapat pala, sabi niya, dapat rooted. Rooted tayo, dapat maugat na tayo. Dapat magkaroon tayo ng ugat sa pananampalataya. Okay? Hindi pwedeng tuwing Sunday lamang ang pananampalataya natin. Dapat magkaroon ng ugat yan para matuto tayo mabuhay in faith, sa pananampalataya. Okay? At ang sabi niya, being established in the faith. Dapat establisado na tayo eh. Pero kahit establisado na tayo, meron yung mga pagkakataon na kuminsan parang nawawala nga itong faith natin, ang pananampalataya natin na yun. And kapag dumating yung panahon na yun, at ipinaalala ng Panginoon sa iyo, yung kabutihan ng Panginoon, na hindi niya tayo pababayaan, dapat nananampalataya tayo sa Kanya, then we have to repent. Amen? We have to repent. Okay? Are you following me? Nasusundan niyo ba yung sinasabi ko? Dapat pagsisihan natin kapag dumating tayo sa punto na nawalan tayo, na nalaglag tayo dun sa pananampalataya na yun. Because anything that is not of faith is sin, kasalanan. Kapag may ginawa kang isang bagay nang wala sa pananampalataya, nagkakasala tayo. Sabi niya, kung alam mong dapat gumagawa ka ng tama at hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Because that is out of faith.
Okay? Open your Bibles in 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 in verse 6, sabi niya, verse 6. 1 Peter 1 verse 6. In all this, you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. No? Sinasabi ni Paul, kapag binasa niya, ngayong bagong nilalang na kayo, now that you have been born again, sabi niya, daraan at daraan din pala kayo talaga sa nagsasaya kayo, you greatly rejoice, but you will come to a point where, sabi niya, you have to suffer grief because of trials. In all kinds of trials. Maraming klase ng pagsubok. Maraming klase ng testing. Dumadaan tayo sa mga testing ng Panginoon. At hindi ligtas ang mga Kristiyano dyan. Ang bawat Kristiyano darating at darating din sa testing ng kanyang pananampalataya, the trial of faith. Okay? And when we see these things happen, sabi niya, habang nakikita natin yung mga bagay na ito, nadadaan tayo dun sa mga pagsubok ng mga ganon, at dapat makita rin natin na hindi lang tayo ang dumadaan sa mga pagsubok na ganyan. Ang mga pagsubok, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10, in verse 13, sabi niya, common yan sa lahat. Common sa lahat yan, ang mga pagsubok. Pero, hindi dapat tayo doon we are not to rely on those things. Kahit na yung mga great characters sa Bible, dumaan din sila sa mga pagsubok na ganyan. Gaano katagal inantay ni Abraham at saka ni Sarah si Isaac nung ipinangako ng Panginoon sa kanila? How long did they have to wait? 25 years. Si Abraham was 75 years old nung una siyang pangakuan ng Panginoon. 65 years old na si So, yun ang isang gusto kong pag-aralan natin yan. Bago tinawag si Abraham, bago siya naging father of faith, actually dumaan muna siya sa trial din. Trinain muna siya ng Panginoon. Tinulungan siya ng Panginoon na maging rooted and built up and established in the faith. Sa lahat ng mga nangyari sa kanya. Alam niyo ba na yung mga nangyari kay Abraham mula nung tawagin siya out of the land of Ur? Para bang lahat ng mga mahalaga sa kanya kinukuha ng Panginoon? Naalis ng Panginoon sa kanya. Gusto kong buksan natin yung Bible natin in Genesis. So balik tayo ng Genesis. Genesis chapter 12 in verse 1. Genesis chapter 12 verse 1. Tingnan nyo, ang sabi niya dito. Now the Lord had said unto Abram. Abram pa ang pangalan niya noon, hindi pa Abraham. The Lord said unto Abram, get thee out of your country and from your kindred and from your father's house unto a land that I will show you. Dito pa lamang meron ng pananampalataya si Abraham Dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang sabi lang ng Diyos sa kanya, iwanan mo na yung lugar na yan, iwanan mo ang pamilya mo, iwanan mo yung bahay ng tatay mo, at pumunta ka doon sa lugar na kung saan ipapakita ko sa iyo. And that would take faith for you to believe that. Pero mo aalis ka doon sa lugar na kinalakihan mo dahil narinig mo, sinabi ng Panginoon, sinabi na niya sa puso mo, sumunod ka, umalis ka na dyan, pumunta ka dito. Makakasunod kaya tayo sa panahon natin ngayon kapag may sinabi ang Panginoon sa atin, gusto kong pumunta ka sa Syria, kung saan nagkakaroon ng giyera, or pumunta ka sa China, mangaral ka doon. Kaya natin makasunod kapag gano'n ang inutos sa atin. Sabi niya in verse 2, and I will make of thee a great nation. May pangako ang Panginoon And I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing.
And I will bless them that bless you, and curse him that curses you, and in you shall all the families of the earth be blessed. No? So, inalis si Abraham dun sa kanyang kinalakihan, sa tahanan ng kanyang pamilya, inilayo siya ng Diyos. No? Bakit? The Lord is doing something in his life. Go to Genesis chapter 13. Magkakasunod na itong mga chapters na to. Genesis chapter 13 verse 8. Genesis chapter 13. Salita pa. Huwag na magsasalita, huwag na ang audio. Kasi ako na yung audio nyo ngayon. No? And in verse 8 sabi niya, Abraham said unto Lot, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdsmen and your herdsmen, for we be brethren. Is not the whole land before you? Separate yourself, I pray you, from me. If you will take the left hand, then I will go to the right, and if you will depart to the right hand, I will go to the left. Kasama ni Abram, umalis sa kanilang lugar, etong pamangkin niya, anak ng kapatid niya, si Lot. Pero nung dumami na yung mga kayamanan nila, nag-aaway-away na yung mga tauhan nila. So, kailangan paalisin na naman ni Abraham si Lot, yung kanyang pamangkin, sa kanyang piling. Sabi niya, kung punta ka sa kaliwa, doon ako sa kanan. Kung sa kanan ka, doon ako sa kaliwa. Ibinigay ni Abraham yung pinakamagandang posisyon para kay Lot. Kaya lang si Lot, hindi marunong pumili. Ang pinili niya, ano pinili ni Lot na lugar? Sodom and Gomorrah. Pumunta siya sa Sodom. Doon naubos ang pamilya niya. Pero kung naging tama lamang sana yung pag-uugali ni Lot dito, nag-offer sa kanya yung uncle niya. Dapat sinabi niya, hindi uncle, ikaw ang mamili. Kasi ikaw nagpayaman din sa akin, tinulungan mo ako eh. Kung may respeto siya sa uncle niya sana, hindi sana siya na punta sa pangit na lugar. Kung sana sinabi niya, hindi uncle, ikaw ang may karapatan na mamili kung saan ka. At kung gusto mo talaga maghiwalay tayo, then hihiwalay ako, pero nasa iyo ang desisyon. Dapat ganun ang niya eh. Kung talagang ginalang niya yung uncle niya. Kaya lang hindi rin eh. Kaya tingnan niyo yung kinahinatnan ng kanyang pamilya. Hanggang sa nagkasala pa yung mga anak niya sa kanya. Karoon ng incest. Naubos yung kanyang asawa. Kahit na gusto niyang sumunod kay Lot, siguro talagang mahirap din sa mga babae na iwanan yung ipinundar nilang mga tahanan. Nakasanayan niya. Kasi sabi niya sa Bible, the woman will build the house. Siguro talagang sabi ng angel sa kanila, umalis na kayo, huwag na kayong lilingon. Siguro ang babae talagang mahirapan hindi limunin yung pinagpundar niya, kaya naging asupre siya. Pero dito makikita natin na pati yung mahal na mahal niya sa buhay, na pamangkin niya ay nailayo uli sa kanya. Kaya sabi ko sa inyo, para bang lahat ng mga mahalaga kay Abraham inaalis sa kanya. Pero makikita natin merong ginagawa ang Panginoon sa kanya. So kapag dumadaan tayo sa mga struggles sa buhay natin, if you are a born again believer, if you are a believer, dapat full trust na lahat, pangit man itong mga nakikita natin, full trust yung pananampalataya na yung faith natin kay Jesus na meron siyang ginagawa sa buhay natin. Amen? Amen. Genesis chapter 15. Go to Genesis chapter 15. In verse 1, ito naman ang After these things, sabi niya, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, fear not, Abram, I am your shield and your exceeding great reward. Nakakita ng vision si Abram sa Panginoon at sinasabi niya, ako ang iyong shield at yung gantimpala, your great reward
exceeding great reward. Ano ang sagot ni Abram in verse 2? Abram said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless, and a steward of my house is this Eliezer of Damascus. So sabi ni Abram, kung ikaw ang aking reward, Lord, wala man akong anak. No? Ang magiging tagapagmana ko, etong katulong ko si Eliezer. Kasi ganun ang patakaran nila noon. Kung walang anak at namatay yung mga yung head of the family, wala siyang anak, namatay na yung asawa niya, ang pupuntahan nung kayamanan niya, yung pinaka-right hand niya, yung pinaka-katulong niya. Swerte ng katulong na yun, ano? Pero ano sabi ng Panginoon? And Abraham said, Behold, to me you have not given no seed, and lo, one born in my house is my heir. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be your heir, but he that shall come forth out of your own bowels shall be thine heir. Ano? Kung sino yung manggagaling talaga sa yung laman, yun ang magiging tagapagmana mo. Hindi yan ang magiging tagapagmana mo. 75 years old na si Abraham dito nung pinangakuan siya ng Panginoon na magkakaroon sila ng anak. Sabi niya, wala naman akong anak, Lord. Magkakaroon ka ng anak. Yan ang magiging tagapagmana mo. And in verse 6, sa verse 6, And he believed in the Lord, and he counted it unto him for righteousness. Yung believe dyan, amen. Ano? In the original, it's amen. Nag-agree si Abraham sa sinabi ng Panginoon. No, he believed God and it was counted to him for righteousness. So yung faith natin habang nananampalataya kay Jesus, it is counted to us for righteousness. Tinitignan tayo ng Panginoon as righteous. May dalawang klase ng righteousness eh. No? First, when we believe in the Lord Jesus, binibigay niya sa atin yung righteousness niya. Ganyan tayo tinitignan ng Diyos. When God sees us, He sees us in that righteousness of the Lord Jesus. Wala tayong kasalanan. Kapag tinignan tayo ng Diyos, wala siya nakikitang kasalanan sa atin. Kahit nagkasala tayo, ang nakikita niya yung righteousness ng Panginoon. Pero yung second na righteousness, yun dapat yung pamumuhay din natin. If we have the righteousness of Jesus, dapat nabubuhay din tayo in righteousness. Amen? Dapat nabubuhay tayo ng matuwid. Hindi, tinanggap ko na si Jesus, ligtas na ako. Pwede na ako mabuhay sa kung anong klaseng gusto kong pamumuhay. Mali yun. Meron din tayong dapat buhay na sinusunod. Yung buhay ng katuwiran. The life of righteousness. In chapter 16, go to chapter 16 now. In chapter 16, dahil hindi makapag-antay si Abraham at saka si Sarah, si Abraham at Sarai, they cannot wait for the promise of the Lord. Sino sa atin ang nahirapan mag-antay sa promise ng Panginoon? Diba sabi ng Panginoon, In my Father's house are many mansions, and I go to prepare a place for you. Gaano katagal na yun? Gaano katagal na natin inaantay? Ha? Pinangako ng Panginoon yun, 2,000 years. More than 2,000 years ago. Pero tayo, gaano na natin katagal inaantay yung pangako ng Panginoon na yun? Kung gaano ka katagal na naging Kristiyano, gano'n na rin katagal mo inaantay yung pangako ng Panginoon. Pero, ang pangako ng Panginoon, pangako niya eh. Gagawin at gagawin niya. Dito, hindi na makapag-antay si Sarai. Anong sabi niya in Genesis chapter 16, verse 1. Now Sarai, Abraham's wife, bore him no children, and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. And Sarai said unto Abraham, Behold, now the Lord has restrained me from bearing. I pray thee, go unto my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abraham hearkened to the voice of Sarai. Gusto rin niya, siyempre. Gusto niya, Sabi ni Sarai, sawahin mo yung katulong ko.
Siguro maganda itong si Sarah eh. Kaya sabi niya, o sige, Si Hagar. si Hagar, oh. Sige, mas Sige, bata sabi pa. niya kaagad. Mas bata pa. Ano? Pero hindi, talagang doon sa time nila, kapag nagkaroon ng anak yung katulong mo, sa'yo yun. Ano? Pag-aari mo yung anak ng mga katulong mo. Nangahan yun. Okay? Kaya nga pag naging bond servant ka, paano maging isang bond servant kung unang panahon? Bubutasan nila yung tenga mo. Kapag sinabi mong, gusto kong maglingkod sa'yo ng habang buhay. No? Kasi kapag naging lingkod ka, yung lalaki, kapag naging lingkod yung lalaki, at nagkaroon siya ng asawa, sa paglilingkod niyang yun, yung asawa niya at mga anak niya, pag-aari nung master nila. Kaya nga, after 7 years, kapag malaya na siya, pwede na siyang umalis, hindi niya pwedeng kunin yung anak niya at yung asawa niya. Hanggat sabihin niya, gawin mo akong bond servant. Servant mo na ako for life. Then bubutasan ng malaki yung tenga niya. Magiging bond servant siya. Para makasama niya yung pamilya niya. So ganyan ang sinasabi ni Sarai. Baka ang plano ng Panginoon magkaroon ako ng anak sa pamamagitan ng katulong ko. Ganun ang nasa isip nila. Pero hindi niyo ba nakita nag-waver yung faith ni Abraham dito? Dahil sinabi sa kanya magkakaroon ka ng anak mula sa iyong laman. No? Pero baka dito tutuparin ng Panginoon yung pangako niya sa akin na magkakaroon ako ng anak sa laman ko, pero sa ibang babae. Sa ibang babae. In chapter 17, go to chapter 17. So, nung naanakan niya nga si Hagar, in chapter 17, in verse 15, and God said unto Abraham, as for Sarah your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. And I will bless her and give thee a son also of her. Dito na pinangako ng Panginoon, hindi kay Hagar, kay Sarah ka magkakaroon ng anak. I will bless her. Kaya yung Sarai, actually pag tinignan niyo, pag nag-aaralan niyo yung buhay ni Sarai, hindi ba maganda si Sarai? Siguro spoiled din ito Kasi tingnan niyo yung pag-uugali niya. Actually, kapag binabasa ko yung pag-uugali ni Sarai dito sa Genesis, parang spoiled parang masamang babae siya isa yun, ina-under niya si Abraham. Pero tingnan niyo nung nagkaroon sila nagkaroon ng anak si Hagar. Anong sinabi niya? Palayasin mo yung babae niyan. Selos na siya Nagsiselos na. So, dominante siya. Sabi niya, verse 16, I will bless her and give you a son also of her. Yes, I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. Kasi yung name na Sarai means my princess. My princess. Pero nung pinalitan ng Sarah, anong ibig sabihin ng Sarah? Mother of nations. Kakaroon siya ng magiging nanay siya ng mga bansa. Verse 17, and Abraham fell upon his face and laughed, and said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old? And shall Sarah that is 90 years old bear? Tumawa si Abraham. Ano ibig sabihin ng tawa niya yun? Hindi siya naniniwala. Tanda-tanda ako na magkakaanak pa ba ako? Si Sarah nga, nung kabataan niya, hindi siya magkaanak-anak. Ngayong 90 years old na siya, magkakaanak pa siya. Tumawa siya. And Abraham said unto God, oh, that Ishmael might live before thee. Sabi ni Abraham, Lord, naniniwala ko, i-bless mo si Ishmael. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? And God said, Sarah, your wife, shall bear you a son indeed, and you shall call his name Isaac, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. Talagang sinabi na ng Panginoon kay Abraham, hindi si Ishmael, i-bless ko si Ishmael, pero hindi siya sa kanya
mabibless ang buong mundo. Ano? Kay anak ni Sarah at binigyan niya na ng pangalan Isaac. Ano ibig sabihin ng Isaac? Laughter. It's laughter. It's laughter. Kasi tumawa siya. So sabi niya, ang covenant ko kay Isaac, hindi kay Ishmael. So makikita natin dito, even si Abraham na tinitignan natin, siguro father of faith, talagang punong-puno ng pananampalataya. Pero hindi dito, tumawa pa rin siya eh. Kasi paano hindi ka nga naman matatawa? 100 years old, magkakaanak ka pa ba? Eh ngayon nga pagdating daw ng 35 years old, meron ng erectile dysfunction. Ang mga kalalakihan, kapag hindi nyo inalagaan ang sarili ninyo, wala na, hindi ka na makakapag make love. Hindi na tatayuan. Pero in chapter 18, sige, talon tayo in chapter 18. In chapter 18, in verse 9, sabi niya, and they said unto him, where is Sarah your wife? Eto na yung nagpakita uli ang Panginoon. Kasi tumatawa sila eh. Nagpakita uli ang Panginoon kay Abraham. Sabi niya, where is Sarah your wife? And he said, behold, she is in the tent. And he said, I will certainly return unto you according to the time of life. And lo, Sarah, your wife, shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and were stricken in age, and ceased to be with Sarah after the manner of women. Therefore Sarah laughed within herself. Pati si Sarah tumawa din. Laughed within herself, saying, after I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also? And the Lord said unto Abraham, why did Sarah laugh? Saying, shall I of a surety bear a child which am old? Is anything too hard for the Lord? Meron pang mahirap para sa Diyos? Wala. And at the time appointed, I will return unto you according to the time of life, and Sarah shall have a son. Sa pinangako ng Diyos, babalik ako. After 9 months, magkakaroon ng anak si Sarah. Then Sarah denied, saying, I did not laugh, for she was afraid. And she said, no, but you did laugh, sabi ng Diyos. Wala naman tayo may tatago sa Panginoon eh. Kung nawalan tayo ng pananampalataya at sinabi ng Panginoon, bakit ka tumawa? Bakit ka nagduda? Huwag ka na magkaila, Lord. Di naman ako nagdududa eh. Wala tayo may tatago sa Diyos. Alam ng Diyos palagi nasa isip natin. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, I believe. Nung you believe. Tinawanan niya. Tumatawa ka nga eh. Pag nangako ang Panginoon, siguradong gagawin niya. Ito wala yun. Kasi pwede pa eh. Pero after 9 months nga, nagkaroon nga ba ng anak si Sarah? Si Sarah. Sa Diyos pa daw. Yes, lumabas si Isaac. Lumabas si Isaac. This is chapter 18. Chapter 18. In chapter 18 hanggang chapter 22, alam niyo ba na maraming taon ang dumaan bago muling lumabas si Abraham tsaka si Sarah? Gaano katagal na kasama nila si Isaac? Laughter eh. Meron silang saya sa buhay. Binigay ng Panginoon yung kanilang kasiyahan. At ang sabi niya in the book of Hebrews, patungkol kay Sarah, kahit na nagduda siya, binawi niya, nagrepent din siya eh. Sabi niya, she had strength to conceive because she judged him faithful that promised. So dumating din siya sa point na, nangako, si God ang nangako eh. Natuwa na siya. Oo, naniwala na siya. Pwede pa ako. So, anong sabi niya kay Abraham? Abraham, 90 years old na ako. Pwede pa. Pero, may pangako ang Panginoon. Halika na sa tent. Yes. Yes. Kung titignan din natin yung mga kwento rito sa Bible, kapag in-imagine mo,
talagang hindi masama ang pagtatalik ng mag-asawa. Kahit sobrang Amen? na ano. Amen. Hindi masama ang pagtatalik. No? Pero dito makikita natin, sabi even in Romans chapter 4, sabi patungkol sa faith ni Abraham. Si Abraham tumawa rin nagkaroon din siya ng duda Pero anong sabi diyan? In Romans chapter 4, sabi niya, he believed and it was counted to him for righteousness. He believed him faithful that promised. He counted him faithful that promised. Si Abraham. Kaya nagsisiring si Abraham. Kaya nagkaroon sila ng anak. Pero tingnan nyo mula pagka-baby hanggang dun sa sabihin ng Panginoon in Genesis chapter 22. Taro na tayo ng Genesis chapter 22. In Genesis chapter 22 in verse 1. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham. He tested Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Dito na sinubok na uli si Abraham. Di ba parang lahat ng mga mahalaga sa kanya kinukuha ng Panginoon? Gaano katagal nilang kasama si Isaac? Ilang taon na si Isaac nung i-offer siya? 30 plus. 30 plus actually. Kasi Pwede nang lumaki. nandun sa mga around 30 to 37. Kasi namatay si Sarah at the age of 127. And hindi natin alam, pero pagkatapos na i-offer si Isaac, ang sumunod na chapter is yung death ni Sarah. So kung 127 si Sarah, si Abraham ay 137. 10 years agap nila O kung ipinanganak si Isaac nung 100 years old si Abraham, 37. so 37 years old, parang gano'n, si Isaac nung i-offer siya. So gaano katagal nilang kasama, naging laughter sa family nila si Isaac. Tapos sasabihin ng Panginoon bigla, i-offer mo yung anak mo sa akin. Yung kaisa-isang mahal na anak mo. The son that you love, i-offer mo sa akin. Pag napanood natin sa pelikula yan, ano ang reaksyon ni Abraham nung artista? No, sabi niya, ayaw niya. Ayaw niya. Siyempre, nag-iiyak siya. Nagdadrama siya. Parang si Coco Martin. Na may paiyak-iyak na siya na Ha? Pero basahin niyo yung verse 3. Ano sabi niya sa verse 3? Early the next morning, Abraham and his donkey. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took his donkey, two of his young men with him and Isaac his son, and cleaved the wood for the burnt offering, rose up and went unto the place of which God had told him. Sumunod din siya. Sumunod ka agad siya. Bakit nakayanan niyang sumunod? Iniisip ko ito. Hihingin ng anak ko yung ng Diyos yung anak ko. Sa tingin niyo makakaya kaya natin yun na i-offer? Sa faith, sa lakas ng faith ni Kuya. So talagang great faith. Kay si Abraham kung nasunod niya yun. Amen. Meron siyang great faith. Paano siya nagkaroon ng great faith? How does faith come? Hearing the word of God. Hearing the word of God. Ano yung word ng Panginoon sa kanya? I will bless you. In Isaac, all the nations will be blessed. Sinabi niya na yung una pa Oo. Oh. So kung tinupad ng Panginoon na darating ako after 9 months, babalik ako at magkakaroon ng anak si Sarah. Tinupad ng Panginoon yun. At ang sabi ng Panginoon, yung anak nyo, ang magiging pangalan niya Isaac. At kay Isaac, sa kanya ma-establish yung aking covenant. Sa tingin nyo, nung natupad yung binigay si Isaac sa kanya, nagkaroon na siya ng faith doon? Yes. Lumakas na yung faith niya. May word na siya sa Panginoon .
Pero alam niyo ba na tayo meron din word sa Panginoon? Ang dami nating word from the Lord. Ano? Pero, bakit tumadaan tayo dun sa time na nagdududa na tayo sa Panginoon? Eh may word siya. Dito dapat natin palakasin yung faith natin. Kapag alam natin yung salita ng Panginoon, then, we are not to live carnally. Huwag tayong mabuhay sa feelings. Huwag tayong mabuhay sa nakikita natin. Huwag tayong mabuhay sa naririnig natin o nalalasahan natin sa mga pagkain. No? Asin na lamang yung ulam namin. Pinabayaan na kami ng Diyos. Ano? Huwag tayong mabuhay sa mga ganon. Kung ano yung pagkain mo, yun na ang pananampalataya mo, hindi. Ano? Kung ano yung narinig mo, yun ang pananampalataya mo, hindi. Ang pananampalataya dapat natin kung ano yung sinabi ng Panginoong Diyos. Amen? Amen. Dahil dito sabi niya, no? In verse 9, go to verse 9. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Itinali niya si Isaac. Ilang taon si Abraham? 137 years old. Si Isaac, 37 years old. Kung pumalag yun, di... Lakas Ano? niya. Mas malakas talaga siya. Pero Kaya ba't mo ako tinali. tinatali? Para hindi Ano? ka makapalag. Kasi alam niyo, pag binasa niyo yan, nag-uusap sila, sabi ni Isaac, Father Abraham, we have the wood, but where is the sacrifice? Anong sabi ni Abraham sa kanya? The Lord will provide for him a sacrifice. Pero nung itinatali niya na si Isaac, ano sa tingin niyo ang naging usapan nila? Anak, kailangan itali kita, kailangan i-sacrifice kita dahil hinihingi ka ng Diyos. Kung walang pananampalataya si Isaac, pumalag din siya eh. Pero hindi. He loved his father so much. Kaya nga sabi ko si Isaac is a type of the Lord Jesus. Anong sabi ni Jesus? I came to do your will, O God. I only do the things that pleases my Father, sabi niya. Ang lahat ng ginagawa ni Jesus, kung yung nakakalugod lamang sa kanyang ama. And Isaac did that. Nanampalataya rin siya. So sinabi ni Abraham sa kanya, you offer kita. Pero alam niyo, pag binuksan niyo sa Hebrews chapter 11, ang faith ni Abraham, na kahit mamatay si Isaac, bubuhayin ng Diyos si Isaac. Dahil na kay Isaac yung pangako eh. Amen? Sinabi niya ng father of all nations. Oo. In Isaac shall all the nations be blessed. So kahit mamatay pa si Isaac, so sinabi ni Abraham, may pangako ang Diyos sa atin. Kaya kahit na i-sacrifice kita, bubuhayin ka ni God. Sabi niya. Amen? Tayo ba, meron na ba tayong nabasa na pangako ng Panginoon na talagang pinangawakan natin? Ha? Si Marvin, alam ko maraming pinagdaanan nito sa kanyang struggle, sa kanyang buhay. And I believe he's still going through those things. Ako, marami rin ako pinagdadaanan. Kaya nga sabi ko, kung minsan, dumating ako doon sa time na, bakit itong nararamdaman ko ang iniisip ko? May pangako ang Panginoon. Sabi niya, by my stripes, you are already healed. Kung ang tinitignan ko, yung physical na katawan ko at yung nararamdaman ko, hindi totoo yun. Salita ng Panginoon. Pero saan ako hinil ng Panginoon? In my spirit, I am perfectly whole. In my spirit, wala akong sakit. Pinagaling na ako ng Panginoon. In my spirit, I am a new creation. Hindi ako dapat nabubuhay sa aking laman. Dapat nabubuhay ako doon sa bagong nilalang na yun. Na si Ricky yung walang sakit na yun. If I believe that God saved me, then I should believe that God healed me. Amen? Naintindihan niyo ba yun? Ganon dapat ang pananampalataya natin.
Huwag tayong tumingin sa physical. In the physical, maraming kasinungalingan. Yung feelings natin, yung nakikita natin, yung naririnig natin, yung naaamoy natin, yung nalalasahan natin, all of those are carnal things. We are not to live in those things. Pero dito makikita natin, si Abraham, nung nakita niya na yung faithfulness ng Panginoon, itinaas niya yung dagger, sasaksakin niya na. Sasaksakin niya na si Isaac. Pinigilan siya ng Panginoon. Anong sabi sa kanya? In verse 12, in verse 11, or verse 10 muna, Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. And he said, Do not lay your hand upon the lad, neither do anything unto him. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Dito pinangalanan ni Abraham na yung bundok na yon will be called Jehovah Jireh. Ano ibig sabihin ng Jehovah Jireh? The Lord will provide. The Lord will provide. At hindi lang siya magpo-provide. Sabi niya dyan, in the mount of the Lord it shall be seen. The Lord will see to it that He will provide for our needs. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. So, habang tinatahak natin yung buhay ng pananampalataya, panghawakan natin lahat ng pangako ng Panginoon na ang lahat ng yun ay tinupad na ng Panginoon. Amen? Kapag na-establish tayo, rooted up and built up and established doon, anong susunod na gagawin natin? Magpapasalamat na tayo. Because God is always faithful. Ang sinasabi ko lang sa inyo ngayon, mga kapatid, inalaw ng Panginoon na hindi mamatay yung sacrifice ni Abraham, yung kanyang anak. Dahil darating ang panahon, actually dumating yung panahon na kailangan o yung dagger na yun nandun sa kamay ng Diyos. At hindi napigilan na mamatay yung kanyang bugtong na anak, yung pinakamamahal niyang anak, para sa ating kaligtasan. Amen? Nakita niyo kung gaano yung pagmamahal ng Diyos sa atin? Ang sabi niya, buksan niyo yung Romans chapter 8. Romans chapter 8 in verse 32. Romans chapter 8 verse 32. Dito tayo magtatapos. Sabi niya, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, paanong hindi niya ibibigay sa atin yung lahat ng bagay na kakailanganin natin? Yung mga bagay na ipinangako ng Diyos, bakit hindi niya ibibigay? Binigay niya nga yung pinakamamahal niyang anak. Pinigilan niyang huwag mamatay si Isaac. Pero hindi niya pinigilan na mamatay yung kanyang bugtong na anak. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. So, if we have that faith, na ibinigay ng Diyos yung pinakamamahal niyang anak, paanong hindi niya ibibigay sa atin yung lahat ng pangangailangan natin? Amen ba? Amen. Kailangan ba natin maligtas yung mga mahal natin sa buhay? Amen. Pag pinalalangin natin, sa tingin niyo, hindi niya tutugunin yun? Kailangan ba natin ng kagalingan sa ating mga katawan? Sabi niya, by His stripes, you are healed. Hindi niya kaya tutuparin yun? Dumating ako doon sa point, sabi ko, kung may kapangyarihan si Rowena, sa tingin niyo, kung may kapangyarihan si Rowena na pagalingin ako, pagagalingin kaya niya ako? No. By all means. Kaya hindi ko na nga lang nakakainin ko, siya pa magbabalat. Lahat gagawin niya para sa akin. Pero mas mahal ba ako ni Rowena kaysa ng Diyos? Hindi. Mas mahal ako ng Diyos kaysa kay Rowena.
So, paano hindi niya ako pagagalingin? Amen? Amen. Naintindihan niyo ba yun? Paano hindi niya ibibigay yung pangangailangan niyo? Huh? Sa tingin niyo ba, mas mahal niyo yung anak ninyo kaysa ang Diyos? Mas mahal ng Diyos yung anak ninyo kaysa kayo. Mas mahal ng Diyos yung pamilya mo kaysa sa pagmamahal mo sa pamilya mo. Amen ba? So, ibinigay niya nga yung bugtong ng anak niya. Ibibigay niya rin lahat ng pangailangan natin. And actually, ibinigay niya na. Lahat tinupad na ng Panginoon. Ano? So, all the blessings, pag binasa niyo ang Deuteronomy chapter 28, lahat ng blessings na yon ibinigay na sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Na kay Jesus na lahat yun. Kailangan na lang natin establish natin yung faith na yun eh. Hindi, mahal na mahal ako ng Diyos. Kahit na ganito yung nakikita nyo, sabi ng isang bata sa akin, he has a big thumb. Laki raw ng thumb ko. Nakita niyo namamagay yung daliri ko. Sabi nung bata maliit, 2 years old, 3 years old. 2 years old. Why you have a big thumb? Kahit na gano'n na nakikita ng tao, kahit na gano'n nakikita ko, hindi ako naniniwala na sa aking spirito, pinagaling na ako ng Panginoon. At gusto ko yun ang paniwalaan nyo rin sa pastor ninyo. Amen? Sabi ko noon sa Irisan, sabi ko doon sa church doon, sabi ko, I want you to believe with me. Believe with me that the Lord has healed me already. Pero, paano kang paniniwalaan na magaling ka na kung ang physical mo ang nakikita nila? Naalala niyo yung kwento ko about that woman na merong goiter na malaki. Namamagay yung goiter niya. Umattend siya ng church. Pinag-pray siya. Nung pinag-pray siya, sabi niya, praise the Lord. The Lord has healed me. Pinagaling na ako ng Panginoon. The second year na nag-attend siya ng anniversary ng church na yon, nag-testify siya sa harap. Sabi niya, this is the second year that the Lord has healed me of goiter. Namamaga pa rin yung goiter niya. On the third year, nag-testify ulit siya sa anniversary. Sabi niya, this is the third year that the Lord has healed me of my goiter. Nag-visit na yung mga tao, sabi nila, huwag niya pag-testifyin yan. So kinausap siya, sabi niya, you're not to testify anymore kasi nakakatisod ka na. Hindi ka naman gumaling talaga. Pag uwi niya sa bahay nila, sabi niya, Lord, ayaw nilang maniwalang pinagaling mo na ako. Alisin mo na kasi ito, sabi niya. Ayaw nituloy nilang maniwala. Natulog siya, kinumagal, pagising niya, wala na yung goiter na namamaga sa kanya. Bumalik siya sa church, ano sabi niya? Sinabi ko sa inyo, pinagaling na ako ng Panginoon, ayaw niyo maniwala. Because it is in our spirit, pinagaling na tayo ng Panginoon. Hindi importante na yung nakikita. That's carnal. That's carnal living. Kung doon ka lamang nagre-rely, doon sa nararamdaman mo at nakikita mo, then that's carnal living. Saan ka dapat mag-rely? Doon sa sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, in Isaac, all the nations will be blessed. Offer mo siya sa akin. Yes, Lord. Dahil alam ko, kahit na mapatay ko yan, bubuhayin mo. Dahil may pangako ka dyan sa batang yan. Ganun ang faith dapat na pinapairan natin. Amen? Amen. So, when we come to the trial of our faith, saan tayo babalik? Balik tayo sa pangako ng Panginoon. He did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. Binigay niya nga yung bugtong na anak niya para sa ating lahat. Then, ibibigay ng Panginoon sa atin yung pinapanalangin natin ayon sa kanyang kalooban. Amen? Amen. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. I want you all to bow down your heads. And let us pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. You are our Father. And we glorify you, Lord. We glorify your name, Lord Jesus. Maraming salamat sa lahat ng pangako mo, Panginoon. Thank you, Lord, for reminding us these things. That you are a faithful God. That when you promise, you are able to do. What you have promised, you will do it, Lord. And Lord, we believe it. We believe that what you have promised you will do it, Lord. Nananampalataya kami, Panginoon, na ikaw nga ay umalis
Panginoon, upang ihanda ang aming tahanan sa lugar ng iyong Ama. Lord, we believe that one day, when the trumpet sounds, alam namin, Panginoon, sasalubungin ka namin na may kagalakan and we will be with you forever, Panginoon. We hold on to that promise, Lord. And we are, even right now, habang inaantay namin ang araw na yun, we are holding on to your promises. That you are our supplier of all our needs. You are our healer. You are our deliverer. You are our Savior. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin, Panginoon Jesus. So Lord, again, maraming salamat, Panginoon. Thank you. Thank you for all of the things that you have promised us. Because what you have promised, you are able to do. And you are careful to watch over your promises, Lord. And that you will perform it in our lives. As we obey you, as we have faith in you, as we put our trust in you, Lord, thank you. Thank you, Lord, dahil alam namin ang lahat ng ito ay may katuparan na. Lahat ng mga sakit, Panginoon, ay pinagaling mo na. Lahat ng aming pangangailangan ay tinustos mo na, Panginoon. At ang aming kaligtasan ay, Panginoon, isinulat mo ang aming mga pangalan sa iyong aklat ng buhay. Kaya kami ngayon, Panginoon, kahit dito sa lupa, meron na kami buhay na walang hanggan. And we want to thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. We give you all the glory again. In Jesus' name we say, Amen and Amen. Hallelujah. Purihin natin Panginoon. So, bago tayo magtapos, Auntie Glo, meron kang word of encouragement sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Tatawagin ko si Sister Glo. Bigyan tayo ng word sa ating pagbibigay. Amen. Na-bless ba tayo sa message? Amen. Amen. So, dadako tayo sa ating giving. And, alam nyo ba ng ating Diyos ay, siya ay isang giver? Sa mensahe na lang natin, binigay niya si Isaac, kay Abraham at kay Sarah. Binigay niya ang bugtong na anak niya para tayo maligtas. Amen. So, God wants you to be a giver. Mag-giver ba tayo? Amen. Amen. Yeah. God is a giver who wants His children to follow in His footsteps. Selfishness is opposite of generosity. So, love in action is giving. So, pag may pagmamahal ka pala, giving giver ka, no? And those who give are blessed by God. So, ang ating pagpapala ay ang isa sa ating pagiging mapagpala ay kung tayo ay mapagbigay. Ang puso natin ay mapagbigay. Sa Acts 20:35, sabi dito, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak. So, dapat pala, naging mapagbigay tayo sa mga mahihirap. And to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Okay? Both in this era and this one to come, He has vowed to bless those who give. So, kung gusto po nating ma-bless, ay matuto po tayong maging giver. Diba? At dahil ang unang-una, ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. So yan dapat ang characteristic ng ating Panginoon na dapat nasa atin din. So if we love God, we should be givers. So
Yun po ang ano. Sabihin nga natin dito, like my Heavenly Father, Like my I heavenly will Father, be a giver. I will be a giver. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na ito, sa mensaheng narinig na naman po namin. Lord, patuloy niyo pong sana ang aming puso't isipan sa lahat ng inyong salita. Ilagay mo po sa aming mga puso ang maging mapagbigay sa aming kapwa, maging matulungin, Lord. At patuloy po namin inaasahan ang inyong mga blessings sa amin. We love you, Lord Jesus, and give you all glory and praise. At ito po ang aming panalangin sa pangalan niyo. Amen. Amen and amen. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His name, Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His name, Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. Amen. So, nahiya ako lahat na tumayo. Let's close in prayer. Tuloy-tuloy mo lang. Hallelujah. I want you all to bow down your heads. And let's pray. Lord, again, thank you, Lord, for giving us an opportunity to be able to give. Just like you, Lord, you are a giver God, a giver Father, so we are your giver children, Lord. So, Lord, again, everything that we have given today, Lord, our tithes, our offerings, our gifts, but most especially, Lord, we have given our lives, ourselves to you, Lord. Lord, we're praying, Lord, that you would receive every gift that we lift up to you right now, Lord. Lord, may every gift that is lifted up to you be used for the furtherance of your gospel and for your glory. Thank you again, Lord, because we know that as we have given, you have also given us back 100-fold, Lord, in everything, in life, breath, and everything, Lord, that comes from you. So again, receive all the glory, honor, and praises, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. I want you all to lift up your hands unto the Lord. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you shalom, peace. In Jesus' name, amen. Amen. Magandang hapon sa inyo.